Di ba kailangan, ang nagrema sa akin doon, pagdating sa promised land, kailangan suot-suot mo yung full armor of God eh. Kasi pagdating sa promised land, hindi lang man hayahay agad ng dinatnan nila. Tama po ba? Hindi naman sila kumain agad ng honey at milk at tumira ng hayahay, taas pa eh, no? Pagdating nila sa promised land, sangkatutak na battle lang inaharap nila. Yes, that is the promised land. Pero sabi nga ni Jesus, in this world, you will suffer tribulation, troubles, but take heart, I have overcome the world. And tama-tama yun. Yun talaga yung nag-struck sa akin. Ang galing lang ni Lord eh. Kasi habang nag-preach pa lang si Pastor Nicky, nakaano na yung i-share ngayon eh. Galing-galing. So, handa na po ba tayong makinig na salita ng Diyos? Thank you, Lord. So, yun na nga. Pagdating natin sa promised land, kailangan nating isuot yung armor of God. Totoo yun kasi without the armor of God, hindi natin kakayanin. Hello? Sino raw nandun mga gahigante? Hindi nila kakayanin yun. Na sarili nilang kalakasan lang yun. Kaya kailangan nating isuot yung buong baluti ng armor ng Diyos. Without the armor of God, kaya maraming Christians, kahit ang tagal na sa pagsagawain, talagang may tendency pa rin na bumagsak. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 3, you foolish Galatians, mga nagsimula kayo sa spirito, tatry nyo bang tapusin to sa pamamagitan ng laman? So dinarla tayo doon sa lupang pinangako, lalabanan natin yung lahat ng laban na harapin natin, pero not ng sarili nating kalakasan. Kasi dahil sinabi nga, ibinigay na sa atin ang lahat. Ayun ba? Even the full armor of God was given unto us. Ayan yung pag-uusapan natin. 2 parts po ulit. Okay ba? Kasi mahaba yun eh. Kung pag-isa-isayin natin, ayoko namang irarush natin yung isa-isa. So 2 parts para hanggang linggo ulit. Thank you, Lord. Title po natin for this series, Wednesday, Sunday, The Armor of God. Standing and winning in spiritual battle. Hallelujah. Standing and winning in spiritual battle. Part 1. Ang title po natin ngayong gabi is Dressed to Stand. Hallelujah. Basahin po muna natin yung buong text. Okay lang ba? Ito po yung buong text natin hanggang Sunday. So, Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand. Gusto ko po habang binabasa natin, bilangin nyo na kung lang stand ang makikita nyo dyan. So that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Di ba naalala nyo yung sabi? Tinransfer tayo mula sa kingdom of darkness into the kingdom of light. Whether we like it or not, habang wala pa yung new earth, talagang tayo po ay makikibaka sa kingdom of darkness. At maganda nang alam natin yun. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then. With the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And verse 18, ako lagi ko sinasabi yung verse 18, para sa akin kasama sa full armor of God yung verse 18, for me. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen. Can you all bow our heads? Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. Maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin dito sa pagyakap, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat sa assurance that you're always with us. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you for all the blessings and protection that you have given us.
Once again, Lord, inihingi ko ang inyong pangunguna sa aming pag-uusapan ngayon. Kayo lang ang mahayag. Gamitin mo ako, Panginoon. Holy, Panginoon, for you. Para gawin mo lang ang instrumento mo. Mikropono lang, O God. Kayo ang mangusap sa mga kapatid kong ito. Itago mo ako sa inyong lukaran. Kaluwalhatian mong mahayag. Nawa, ang pag-uusapan namin ngayon, the armor of God, O Lord, tumimo po sa aming mga puso. Nahaharap kami sa laban dito sa mundo na kami po'y nakatayo at siguradong mananalo. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo pong lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus at lahat, magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Whether we like it or not, ito po talaga, we are engaged in a spiritual battle. Ang lala kaya. Ako, kagabi pag uwi ko, galing kami sa Laguna nila Pastor Nicky. Nakauwi ako sa bahay, alas 12, mga ganun kami, 12:30 kami naghihiwalay . Habang bumabiyahe ako, mabilis naman yung biyahe. Hindi naman ako gutom. hindi ako gutom kasi hindi naman ako matakaw . Pero hindi ko alam, kasi pagdating ko dyan sa San Jose, may nakita akong bukas na malaking bagong paresan. At nalampasan ko na yon. Ewan ko ba talaga siguro yung spirito ng katakawan sa akin umiral. Umiikot pa ako, nag-U-turn pa ako, try ko, sabi ko, hindi naman magkakanin . Ano lang ako, Mami Pares lang. Mami Pares. May pagkalagay ng ganon, isang katutak na taba, ang tigas ng karne, ng beef. As bumili pa akong itlog kasi lagi akong bumibili itlog . Di kain. Okay naman pakiramdam. Doon pa lang sa patay, nung nagkape kami nila Pastor Lucky, napasubo kami sa kape . Akala ko kasi hindi matapang . Ang dami ko nilagay na. Black pa naman ako mag-coffee. Nakakaya naman di inumin. Di inom ko pa rin, kaya ang taas ng ano ko . So yung pag-uwi ko sa bahay, ganyan, paghiga ko, hindi ako makatulog talaga. Tapos bumabalik. Siguro mga ilang mga minuto na, hindi ako makatulog talaga, mag-1:30 na. Mag-alas 2 na. Mamaya, sabi ko, iba na to . Parang, nakakahinga naman ako, pero parang ang bigat dito, parang may nakadagan. Tayo-tayo akong ganyan. Tayo-tayo. Parang feeling ko, may hilo na. Parang, sabi ko, mag-faint yata ako . Di ako pwedeng mamatay ngayon . Kasi nakahanda ako mag-preach talaga ng... kaya right that moment, talagang pinaalala sa akin yung i-share ko ngayon. Alam mo, right that moment, spiritual warfare talaga. Punta ako sa CR. Nagtangs ako doon siguro mga 15-20 minutes. Talaga, yung feeling ko talaga pag parang pwede ko na ikamatay. Parang papatayin talaga yung pakiramdam. Talaga, tangs ako ganyan. Tangs. Lumuwag! Tapos, balik ako ng higaan. Di okay na. Parang feeling ko nandito pa . Mamaya, yung wisdom na binigay ni Lord, inom ako maraming tubig, bag tubig. As mamaya, ito na, naramdaman ko na, nung paghiga ko, umangat, takbo ko ng CR, sinuka ko lahat, hallelujah! Sinuka ko talaga, pinilit ko talaga, kasi feeling ko talaga, demonyo na yung pumasok . Papatayin ako nung kinain ko, feeling ko talaga . Talagang pinilit ko, isuka talaga. Nailabas ko lahat. Yung feeling ko talaga na pag yung pinabayaan ko, baka, Lord, grabe naman . Grabe talaga. Why? Because I really believe that we are engaged in a spiritual battle. And even before I deliver this message, the enemy has already attacked me severely. Sabi ko, hindi ako mamamatay ngayon. Dahil ang ipipreach ko ay victory . Number 1, the source of strength. So yung pag-usapan natin, verse 10 to 18. Pero ngayong gabi, 10 to 15 lang. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Sa Tagalog, tingnan mo nyo bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Alam mo kaya maraming malalakas na Christian na bumabagsak? Because dumating yung time, akala nila, hindi, anointed ako, kaya ko to, marami akong alam na verse, okay ako. Hindi pwede ganun .
Kailangan araw-araw sa kalakasan, sabi ng salita ng Diyos sa Zechariah, sa Zephaniah, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi ka pwede maglakas-lakasan dito sa laban na to eh. Ang kalakasan daw na nanggagaling sa Panginoon. Merong kalakasang available na nanggagaling sa Panginoon. The phrase be strong, sa Greek po yan is endonamos. Ang ibig pong sabihin, be empowered continually. Para tayong appliances na kailangan laging nakasaksak. Continually. Grabe talaga. Matutulog ka na lang eh. Kaya talman talaga, isang iglap na malingat tayo. Ay nako. Maiglap lang tayo na malus natin yung consciousness natin sa kapangyarihan ng Diyos. Ang dali. Kaya mamaya, sabi diyan, it is a passive command. Hindi to active command. Passive, meaning to say, alam niyo yung passive, para tayong humihinga. Sa bawat paghinga natin, kalakasan ng Diyos. Totoo yun. Every gising is a blessing. Bawat ginagawa natin galing sa Diyos. Yes, tayo na, binigay na sa atin ng Diyos yun eh. Kailangan tayo lagi nakakonekta sa Kanya. Spend daily time with God. Pwede ba yun? Because your strength is in His presence. Remang-rema sa akin yung 4 hours of prayer time, 1 minute sa miracle. Tama? Hindi 4 hours gawa ng tapos 1 minute ka lang kay Lord. Mas marami kang oras sa Panginoon, mas marami kang babad sa Panginoon, mas maraming kalakasan. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kakayanin. Pag wala si Lord, wala yung si Christ, wala yung kalakasan galing sa Kanya, wala na. Wala tayong aasahan. Tama po ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Thank you, Lord. Sabi sa Isaiah 40 verse 29, He gives strength to those who are tired. Lord, marami kang kasamang mga pagod dito. Alam mo, alam talaga ni God na pagod tayo eh. Kaya nga invitation ni Jesus, di ba? Come, all you who are weary and heavenly burdened, and I will give you rest. He gives strength to those who are tired. To the ones who lack power, He gives renewed energy. Hallelujah. Sa iyong kahinaan, sa iyong kapaguran, hanapin mo ang kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Kaya tama yung pagpunta natin dito. Oh, hallelujah. Tama yun. The more kang nabibigatan, the more kang nahihirapan, the more kang magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Mali yung sasabihin mo na, hindi, ayusin ko muna yung problema ko. Hindi ganun yun. Ilulugmok ka. Hindi natin kaya ang laban natin sa spiritual realm eh. Nag-aagawan. Nako. Napanood nyo ba yung video presentation ng Siklab? Kung nanonood kayo ng mga pinopost nila, may isang kamay na lalabas na ganyan. Ako yun eh. Itim. Tapos may isang kamay naman na lalabas. Totoo, nangyayari yun. Kaya kung hindi ka sensitive, talagang ang bilis, ang hatak talaga sa'yo ng demonyo. Sabi nga natin, si Satanas, nahusgahan na yan. Wala nang salvation kay Satanas. Ang hell, hindi po ginawa para sa tao. Ginawa para kay Satanas. Kaso, damay ang mga tao na walang Jesucristo. Kaya si Satanas galit na galit sa tao. Kaya wala na siya ibang gagawin. Naghahanap na lang ng kadamay. Sa hell, hindi po si Satanas may trono doon. Na siya yung magpapayara sa tao. Hindi po gano'n. Maling konsepto yun. Pare-pareho talaga. Asa si Satanas ngayon, pinaparusahan na ba? Diyan pa, paikot-ikot, di ba? Number 2, the seriousness of the battle. Alam mo, darating ka sa punto ng buhay mo
na marirealize mo na seryoso pala talaga ang nangyayaring spiritual battle. Ngayon, kung hindi mo pa masyado sineseryoso, darating ka rin sa punto ng buhay mo na marirealize mo talaga, Lord, ikaw lang talaga kailangan ko. Yun nangyayari sa akin, grabe na yun. Talagang feeling ko talaga life and death. And God is faithful. Seriousness, gaano ka seryoso? Sabi sa verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand. Meaning to say, without the full armor of God, you can never win. Against the devil's schemes, mga pakana ng dyablo. Wala kang laban doon dahil yung mga demonyo, panahon pa ni Eva at Adan, nandito na. Kabisado ng mga demonyo ang tao. Alam kung paano tayo tutuksuhin, sisirain, gagalitin, nanakawin. To steal, to kill, to destroy. Sanay na sanay. Mantakin mo, nagawa nila kay Eva at Adan, perpektong katauhan. Tinry din kay Jesus yun eh. Same attack yun eh. Kinaya ni Jesus. Tayo, kakayanin lang natin sa kalakasan ng Panginoon sa atin. Pero ikaw, tayo lang, flesh? No. Sabi ko nga lang ako eh, pagkain lang, natukso pa eh. Amen? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Church, if you don't realize that you are in a battle, you have already lost bago pa magsimula. Pag hindi mo alam na nasa laban ka, talo ka na. Wala kang kalaban-laban. Tatanggapin mo na lang yan. Natural lang yan kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Ito kasi ako eh, ganito ako eh. Amen? Tatanggapin mo na lang yung sitwasyon mo. Kung hindi mo alam na you are engaged in a spiritual battle. Sabi sa 2 Corinthians 2:11, at ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Kailangan alam mo na inaatake ka. Everything is spiritual. Kahit mukhang normal. Oh, hallelujah. We need to identify the enemy correctly. Your problem is not the people. It's principalities working behind them. Hindi yung tao ang kaaway natin. Nagagamit lang sila. Na-impluensyahan. Yung utak na-impluensyahan. Tayo nga mismo eh. Minsan na-impluensyahan pa eh. Tama, mali? Hindi tayo napopossess, yes. Pero na-influensyahan tayo. Hallelujah. Kaya kung hindi mo alam, panalo na agad, hindi pa nagsisimula. Pero pag alam mong you're engaged in a spiritual battle and we're fighting not against the human flesh, anong mangyayari sa atin doon? Even yung mga tao na kaaway natin, ipag-pray pa natin. Kaya pa nating mamagitan, tama? Kaya pa nating magmahal. Kaya pa nating magpatawad. Kaya pa nating umintindi. Kasi alam natin, hindi sila ang kalaban. At kung gusto mong manalo, walang kwenta kahit bugbugin mo yung taong yan. Kung gusto mo talagang manalo, ipanalo mo sa spiritual realm. Hallelujah. Kaya nga sabi sa 1 Peter 5:8, be alert, sober mind. Alam niyo sober mind? Alam niyo yung kabaliktaran ng sober? Lasing. Ayun ang ibig sabihin ng sober, hindi lasing eh. Tama ba? Hindi tamang pag-iisip. Alam niyo yung sobriety test na ginagawa sa Amerika? Ewan ko, meron dito yan. Yung palalakarin ka sa isang linyang diretso, kailangan di lalagpas pa mo. Paparecitein ka ng alphabet ng pabaliktad. Pag sumablay ka doon, ibig sabihin lasing ka or nakainom ka. Hindi lang lasing eh. May influence ka ng alcohol. Oh, hallelujah. Be sober mind. We need to become sober mind. Hindi super mind sober mind. Oo, maraming nangyayari, kaguluhan. Binabato tayo kaliwat kanan. We are hard-pressed each side. Pero kung alam mo nga na you're under attack,
Alam mo yung atake, makikita mo. Alam mo kung paano mag-counter-attack. Alam mo kung yung tamang ipag-pray. So the battle is very serious. I don't believe in coincidence. Hindi po nagkakataon lang yung mga bagay-bagay. Talagang lahat, especially tayo ng mga anak ng Diyos, hindi man tayo direktang maimpluwensyahan, pero yung mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa eskwela, kasama natin sa work, even sa kalsada lang. Hindi man ikaw ang kayang impluwensyahan, katabi mo lang yung sa kalsada habang nagmumotor, baka bigla ka lang gagalitin sila, tatargetin ka. Sino ba tatargetin ng demonyo? Hindi tayo ng mga anak ng Diyos. Dahil yung hindi anak ng Diyos, hindi niya na kailangan targetin yun. Tama? Kaya nga sabi ni Daniel kanina, ayaw na lang niya mag-testimony kasi pag testimony niya, we're really engaged in a spiritual battle. And tama yung ginawa mo ngayon. Itinayo mo yan dyan. No. Subok ko ang Diyos ko. Greater is He that is in me than he who is in the world. Oh, hallelujah. Number 3. The stand of readiness. Ito na. Kasi kailangan daw to stand Kaya yung unang-una kong ginawa talaga kagabi, tinayo ko Tayo talaga. Kasi napakiramdaman ko ng magandang gawin. Kasi madilim, nasa kwarto. Ayoko nang mag-cause ng... Sabi ko na, alam ko yung hinga ko Grabe. Punta ako CR, doon ako Hallelujah. Sabi sa verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes. Meron talagang day of evil May tinakda sa'yo na araw na susubukin ka Hindi yung simpleng subok Yung subok na talagang ikababagsak mo, yung talagang subok na talagang ika-give up mo. Isang matinding atake. Hindi yung mga simpleng mga problemang maliliit yan. Hallelujah. So that when the day of evil comes, you may be able to stand. Pagdating ng matinding atake sa'yo, kakayanin mo pang tumayo. Pwede ba yun? To stand your ground. And after you have done everything, nagawa mo na lahat, to stand. Hallelujah. Nung sinabi niyang put on the full armor of God, kanina naalala nyo, yung sinabi niya be strong, passive. Tama ba? Yung be strong, passive. Kailangan kalakasan ng Diyos, like breathing. But this time, the put on the full armor of God, now it is an active decision. Kumbaga, ibinigay na yung armor of God, nilatag na ng Diyos dito. Hindi yan parang voltage 5 na pag pinindot mo, bigla na lang didikit sa'yo. That's an active decision that you need to take, you need to wear. Active decision, hindi passive. Yung kanina, be strong, passive, passive command yun. Like breathing, talagang hanapin mo yung kalakasan mo sa Diyos. But this time, alam mo kasi, totoo yan Maraming Christian hindi nagsusuot ng armor of God. So, you need to decide to pick it up, and put on everything that God provides for us to stand and be victorious. I really do believe that everything that we need is provided by God. Every strength that we need, every provision that we need, the promised land was given to the Israelites. Kahit andun pa yung mga higante. Tama? Ito, tingnan nyo Yung first time na pumasok yung 12 spies sa Canaan, first time, yung kalalabas nilang Egypt. Di ba? Kalalabas Egypt. Pinaspayan ng Canaan. Right that moment, ready nang ibigay ng Diyos sa Israelites yun. Alam niyo ba yun? Hindi naman gusto ng Diyos na mag-take sila ng 40 years pa ikot-ikot sa wilderness. Kaya lang sila initusan ispayin yung Canaan para lang i-confirm yung sinasabi ng Diyos na totoo na yung land is full of milk and honey. But God is so prepared to give it to them. Even though may mga higante doon. Why? Si Lord din naman bibigay ng kalakasan at tagumpay sa kanila.
Tingin ba nila, pag nakipag-battle sila doon, kalakasan lang nila yung gagamitin ng Diyos doon? Pinatunayan na ng Diyos yan, kaila Jehoshaphat, kaila every time that they go into war, God is with them. Even yung kalakasan nila sa Diyos nang bumula yun. Pero ano nangyari? Anong sabi nung 10? Hindi natin kakayanin. Oo, totoo nga, na land flowing with milk and honey. Kaso puro higante yun, para lang tayong tipaklong dun. Kung nakinig lang sana yung buong bayan ng Israel dun sa dalawa, kay Joshua at kay Caleb. Ano sabi ni Joshua at Caleb? Kaya natin to, ibibigay ng Diyos sa atin to. Halika na, lusubin na natin. Yun sabi nila eh. Ano sabi ng 10? Tumigil ka nga, gusto niyo bang mamatay tayo doon? Hallelujah. So, yung 40 days ng pag-i-spy nila, ginawang 40 years ng ikot sa wilderness. Yung nakapasok doon, yung mga generation na lang, mga 20 pababa that time. Wala na yung mga matatanda. We are called to stand. Tinawag tayo ng Diyos para to stand our ground. Hallelujah. Not retreat. Victory is not in avoiding battle, but in standing firm in Christ's finished work. Kailangan mong tayuan yung tinapos ni Kristo para sa atin. Totoo. Ipinanalo ni Kristo yan para maging panalo tayo. Susundan natin yung yapak na tinayo niya. Nung namatay si Kristo sa bumaba sa Hades, kinuha ang susi ng Hades. Oh, hallelujah. We need to stand firm. We need to believe. Sabi sa 1 Corinthians 16:13, be on guard. Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong. Alam mo sa Tagalog yan, di ko na nilagay yan dyan eh. Kasi hindi naman tayo lahat-lalaki. Pero first time ko lang nakakabasa sa Tagalog, sabi dyan, magpakalalaki kayo. Ayun yung translation sa Tagalog dyan. Magpakalalaki kayo. Kaso pag yung ginamit ko, baka sabi ng mga babae, unfair. Magpakalalaki kayo. Be strong. Be courageous. Tayuan lang natin mga kapatid. All we need to do is to stand up in faith. Sabi dyan sa verse, di ba? Stand firm in the faith. Ay kung ikamamatay ko ba to eh? Sabi ni Jesus Christ sa Revelation, be faithful even to the point of death. Oh, hallelujah. Exodus 14:13, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. Church, whatever situation na meron tayo, tayuan mo lang. Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord that He will do to you, that which He will accomplish for you today. Magkaisa't isa na lang talaga. Amen? Now, let's proceed. The belt of truth. Gusto ko talagang pinipreach yung armor of God eh. Ang sarap lang kasi talaga. I-remind. Parang once a year na pinipreach ko to eh. Sarap din i-remind, no? Kasi sabi kailangan na isuot yung buo eh. Full armor of God. Kaya kailangan full din yung revelation natin and knowledge about the armor of God. Tama? Kasi kung hindi mo alam yun, hindi mo rin naman gagawin eh. It's an active, ulitin natin, it's an active decision that we need to take. Kanina, kabuuan, full armor of God. Now, we will talk about each piece. Pwede ba yun? Anong significance ng bawat parte ng armor of God? So, let's start. Hindi natin tatapusin to ha. Belt of truth. Sabi sa verse 14, stand firm then with the belt of truth. Buckled around your waist. Para saan po ba yung belt? Amen. To keep everything from falling apart. To hold things together. Without the truth, everything is crumbling down. Kala mo ikaw na pinakakawawang tao, ikaw na kinagsakloban ng langit at lupa. Sumakit ulo mo, mamatay na ako, cancer, whatever, ganyan. Wala akong pera, kawawa naman ako, ganyan-ganyan.
Hindi ako makakatapos sa pag-aaral, whatever. Truth keeps everything from falling apart. Alam niyo ba yun? Basta alam mo yung katotohanan. Grabe naman, nakaka-bless naman yung testimony yan. Grabe naman mga ano yun. Baka sunod, billion-billion na tayo dito, ah. Parang sabi, it will keep, pag alam mo yung katotohanan eh. Grabe yun, tiniis niya talaga. Hindi niya sinishare kahit kanino, kahit sa asawa niya. Why? He knows the truth in his heart. Hindi mo kakayanin tumayo eh, kung hindi mo alam yung katotohanan eh. Kasi isipin mo, talo ka na eh. Isipin mo, logi ka na eh. Isipin mo, maghahanap ka ng diskarte eh. Didiskarte mo na ng iba to eh. Tama? But if you know the truth will set you free. John 8:32. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Truth in Greek is aletheia. Ibig sabihin niyan, integrity, sincerity, and alignment with God's word. Truth, it will hold you with integrity pa din. Hindi ako mandadaya. Hindi ko sasayangin. Hindi ko sisirain to, Lord. Oo, nangangailangan ako, pero hindi ako mandadaya, Lord. Oo, unfair yung nangyayari dito sa mundo. Pero hindi ko kailangan gayahin yung ginagawa nilang mundo. Why? Because I know the truth. I know your faithfulness. I know your goodness. I know your love and kindness for me, your grace and mercy towards me. I know that you're working all things together for my good. I will not waste this opportunity na i-prove yung katotohanan mo. Oh, hallelujah. That's the truth. It will keep you steady. It will keep you from going on. Minsan magtataka na yung mga tao sa'yo, baliw ka ba? Manggago ka na. Jesus is the truth. Do you believe? Galing mismo sa bibig niya yan. Si Jesus ang truth, hindi si Romualdez, ha? Sabi ni Romualdez, I am the truth daw eh. Only Jesus is the truth. Sabi nga eh, kung kahit na ano man yung maging diagnosis sa'yo ng mundo, Jesus still holds the final say. He is the truth. Don't believe in the lies of the enemy. Dahil yung demonyo, walang ibang gustong mangyari sa atin kundi tayo masira, mawasak. Ano sasabihin ng demonyo sa atin? Sige na, gawin mo na yan. Para may salba mo yan. Ganito na gawin mo, ganyan mo. Lalo lang tayong nailalayo. No matter how true the situation is, stand in the truth. No matter how true yung nararamdaman mo ngayong sakit, no matter how true yung pinagdadaanan mo, stand in the truth. Kahit yung bukol mo, kasi laki na ng buko. Yes, kunwari may diagnosis ka talaga na cancer, ikamamatay mo na. That's true. Tama? Totoo yan. May diagnosis yan. May ano yan. But still stand in the truth. Truth is Jesus. And sabi niya, by my stripes, you are healed. I will stand in the truth. No matter how true, na lubog ka na sa utang. Sabi ng salita ng Diyos, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi sa Philippians 4:19, and my God shall supply all of my needs. No matter how true nakikita mo sa mundo, still stand in the truth. Yung mundo walang ibang gagawin sa atin kundi magrebelde. Iwan mo na yung faith mong yan. Walang mangyayari yan. Faith ka pa, lubog na lubog ka na nga. Gusto kong patunayan yung revelation, sabi ni Jesus, even to the point of death eh. To live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. Woo! Sarap, no?
Belt of truth pa lang yun, no? Sipin mo yung belt ni Voltes 5, lakas yun eh. Di ba? Pag binunot niya yun, whip yun, di ba? Nagiging whip. Malakas. Eh tayo, pag bumunot na yung tatay natin dati ng belt, malakas din eh. So church, please, whatever is happening, whatever situation you may have right now, know the truth. Stand in the truth, ha? Sabi doon, lagay mo raw yung truth. Stand firm then with the belt of truth. What's the truth? God is working all things together for your good. Totoo yan. Anong sabi ng Alateia? Align yourself in the Word of God, in the promises of God. Sabi nga ng Men's Fellowship yung opinion lang yun. No matter kung anong opinion, stand in the design of God sa buhay mo. Merong disenyo, merong will, may nakatakdaan Diyos sa buhay mo. Next! The breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko sa armor of God. Breastplate of righteousness. With the breastplate of righteousness in place. Ano ba yung breastplate? Ano ba pinoprotektahan nun? Puso. Amen? Ito naman yung pinaka-vital dito Puso. Ang puso. The breastplate of righteousness protects the heart, the seat of emotion and will, the core of your spiritual life. Pag bumagsak na sa puso yan, kahit anong anointed mo, kaya mong bitawan ng lahat. Pag bumagsak na yung anxiety, worries, cares, whatever, galit, hatred, whatever it is, whatever negative emotion bumagsak sa puso mo, kaya kang sirain yan. Naalala niyo yung pinag-aaralan natin before dito, yung soul? Para raw siyang yung soul natin, siya yung steering Kung saan ka nililid ng puso mo, buong buhay mo pagkatao, dun na pupunta. Tama, no? Kaya kung galit, yun laman ng puso mo. Now, ano raw yung breastplate of righteousness? So yung belt, truth. Okay na tayo sa truth. Now, the breastplate is the righteousness. Bakit kaya righteousness yung breastplate? It guards your heart. Hey, listen. It guards your heart against condemnation. Because that is one of the top weapon of the enemy against God's people. Condemnation. Kaya maraming ayaw na magsimba, bumalik sa pananampalataya. Malayo pa lang sila. Binubulungan na sila ng sangkatotak na demonyo. Ang kapal-kapal lang ng mga kama, balik-balik ka pa dyan. Marami. Minsan pagbalik dito, hindi na rin babalik kasi yung mga tao doon kinukondem ako. Kahit hindi. Totoo. Kunwari nagtatawanan yung mga tao sa ibang bagay, akala mo ikaw pinagtatawanan. Akala mo ikaw yung pinag-uusapan. Alam niyo yung prodigal son? Si prodigal son, kaya si tatay, malayo pa lang, nag-aabang na. Alam niyo kung bakit? Malayo pa lang, nakatingin na siya sa malayo. Kasi kung ang dinatnan ni prodigal son, ang nakasalubong niya ay yung kuya, ano sa tingin niyo mangyayari? Malayo pa lang, sinisipa na siya pabalik. Ang kapal naman ng mukha, babalik-balik ka dito, kinuha ko mo yung yaman. Totoo, di ba? Kaya yung tatay, nag-aabang. Naku, baka bumalik ang anak ko, makita si kuya. Kaya nung nakita nung ama, malayo pa lang nung ginawa ng tatay, he ran. Sabi sa culture ng mga Hudyo, kahihiyan sa kanila tumakbo yung mga lalaki, kasi yung damit nila, Pero wala siyang pakialam. Siyempre, kung tatakbo yun, aangat niya yun. He ran. Hindi pa tapos mag-recite yung anak niya.
Sasabihin pala ng anak niya, hindi na ako karapat-dapat maging anak mo, gawin mo lang ako sa kalipin mo. Hindi pa niya nasasabi yon. Niyakap na siya ng tatay niya. Bumalik nga yung anak para lang maging alipin eh. Pero hindi inalaw na masabi niya yon. Ibalik nyo, suotan mo siya ng robe of righteousness. Ibalik mo yung sing-sing, suotan mo siya ng sandalyas. Ipakatay yung matatabang guya na walang kamalay-malay. Siya yung kawawa sa storya talaga eh. Yung pinatabang guya. Siya ang biktima doon sa storya. Condemnation kills. Tandaan nyo yan. I really love Jesus. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. Sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng tao binata sa katawan ni Kristo. Siya yung naging sin offering, burnt offering. Sabi, isang sweet aroma. And the Father was so pleased. He made Him who had no sin to be sin for us, so that in Jesus Christ, we might become the righteousness of God. We receive a gift called righteousness. Righteousness is a gift from God. You have made righteous not dahil nagsimba ka ngayon, nag-offering ka, mabait ka. You have been made righteous because of Jesus. When you received Jesus, you received His righteousness. When God looks at you, He sees the blood of Jesus in you. That's why you are imputed ng righteousness niya. Nothing but the blood of Jesus. Amen ba yan? Kaya sabihin mo sa sarili mo, pinapatawad na kita. Nakalimutan ko ilagay yung verse dyan nasabi, if your heart does not condemn you, you may ask anything from God. Minsan nga, hindi pa si Satanas yung nag-condemn sa'yo Your greatest na nag-condemn sa'yo, sarili mo. Hindi ako karapat-dapat. Totoo, ang daming tao ayaw lumapit sa Diyos dahil sa condemnation. Sabi sa Hebrews 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence that we may find grace and mercy in times of our need. Nung namatay si Yeso Kristo, lumindol ng pagkalakas-lakas. Nahati ang tabing ng templo mula taas hanggang baba. Yung tabing na naghahati sa presensya ng Diyos. Yung tabing na naghahati sa holy place at most holy place, binuksan ng Ama nung namatay ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Excited din ang ating Ama na makasama tayo. So lapit. So guard your heart from guilt and compromise. Ito the more kasi na hindi ka naniniwalang pinatawad ka na, the more you are prone na ilagbok pa yung sarili mo sa kasalanan. Alam niyo ba yun? Ilang beses ko nang in-example dito yun yung parable ng bagong damit. Di ba? Kapag bagong-bago yung damit mo, kulay puting-puti pa, pag umuulan sa labas, ayaw mo lumabas kasi madudumihan. Tama, mali? Pero pag alam mong madumi na, wala kang pake. Totoo! Pero kung alam mo na pinatawad ka na, hindi mo nagugusto yung malugmok muli. Sabi sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Therefore, do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Pinalaya ka na, pinatawad ka na, pinagpala ka pa. May natututunan po tayo. Grabe naman yung armor of God, no? Last. We will close in this. Number 6.
Shoes. Shoes ko, Lord. Shoes of the gospel of peace. Sipin mo yun tatlo pa lang yung talagang inaaral natin, nakakalakas na ng loob. Tama ba? Sabi sa verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Peace gives stability in the midst of conflict. Without the gospel of peace, without the peace na nanggagaling sa Diyos, maliit na problema, akala mo malaki. Maliit na problema, nakakabaliw. Tama? Di mo na alam gagawin mo. But with readiness that comes from the gospel of peace, malupit na problema, kaya mo pa rin maging steady. Ay, grabe naman. Kaya pala nag-testimony si Daniel ng 10 million dito. Malaki yan eh. Di totoo kasi, baka, ewan ko pag ikaw siguro, ayun na kasi yung level niya 10 million na baka minsan, 1,000 pa lang, baliw na baliw ka na. Hindi, depende, iba-iba naman tayo ng level Pero pinakita lang dito, nasa 10 million pala, pwede ka pang maging panatag. Palakpakan na si Lord doon. Kung gusto mo bigyan ng palakpak si Lord doon, grabe naman. Magandang encouragement yung tinestimony niya kasi 10 million na usapan doon Diba? Paano yung problema mo pala? 500,000. Pasok. Pasok. Kung 10 million, naibigay ng Diyos paano yung problema mo pala? 1,000 lang. Mas pasok. Gusto ko lang sabihin dito na wala sa lakit-liit. Pwedeng napakaliit ang problema mo, pero sabog na yung pakiramdam mo. Tama? Kasi walang peace na nanggagaling sa Diyos. Pero kung may peace ka na nanggagaling sa Diyos, kahit billion pa yan, panatag pa rin puso mo. Fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. You know that God is for you and not against you. No? Saan nangyayari sa sitwasyon mo ngayon? Lord, matindi yung atake sa akin. Matindi yung atake ng demonyo sa akin. Matindi yung nangyayari sa akin. Pero Lord, you are for me. You are not against me. Teka lang Kaya nyo ba lagyan ng pananampalataya ito na ang Diyos ay hindi galit sa'yo? Kaya mo ba lagyan ng pananampalataya to na peace kayo ng Diyos? Ewan ko kaya nyo ba yun? Siguro kakayanin nyo pag may verse na. Lagyan natin ng verse. Romans 5:1. Sabi dyan, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with Hallelujah. Thank you. Palakpakan si God. As long as you know that God is for you, na hindi mo kaaway ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. Kahit gaano katindi ang atake ng demonyo sa'yo, panatag pa ang puso mo kasi alam mo, God is in control. Nothing is impossible to the God who loves me so much. If God allows me to go through it, dahil kaya ilalabas niya ako dito, itatawid niya ako dito, ipapanalo ako ng Diyos. Oh, hallelujah. Gusto ko yung mga ganun testimony, yung tahimik lang, tapos bigla na lang magte-testimony na malaki. Mga isang, grabe yan Amen? Siguro, hinanda ka talaga ni Lord talaga yung testimony para sa share ko talaga ngayon. Galing, Talagang na parang nail in the coffin Pang finish Grabe. May natutunan po tayo. 3 lang yung pinag-usapan natin. 3 next week. Sunday. Conclusion, mga kapatid. We are not called to fight for victory. Hindi tayo tinawag para i-push para manalo. But we are called from victory in Christ. Pinanalo na ni Kristo yon. Lalakaran lang natin yung panalong ginawa niya. Woo!
Pinaparada tayo ng Diyos papunta doon sa victory na yon. Pagpasok nila doon sa Canaan, doon sa promised land, meron ba sila doon na hindi nasakop? May natira doon. Ito, actually, may natirang maliit doon na hindi pa nila nasasakop. Alam niyo kung bakit? Meron ding reason si God. Sabi ni Lord, inalaw ko na hindi niyo pa masakop yan para maging training ground niyo. Yeah. Hallelujah! Kasi kung wala na sa pagpapraktisan doon, baka maging kumpiyansa na sila lahat. So sometimes talaga nagtitira pa rin talaga si Lord ng sa atin para hindi tayo maging complacent, no? But definitely, ipapanalo ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ipapanalo ka ni Lord. Woo! Last, the first step to spiritual warfare is not shouting at the devil. It is standing firm in truth, righteousness, and peace. Hallelujah. To God be the glory po. See you on Sunday.